kapayapaan sa ating lahat, mga kapatid. Sa pagkakataon nito, ang talinghaga na ilalatag natin ay may kinalaman sa isang kasalan. At dito ipinapakita ng ating Panginoong Hesus na kaharian ng langit ay maitutulad sa isang imbitasyon na nakalahad sa banal na kasulatan tungkol doon sa mga inimbitahan. Makikita po natin ang kahalagahan nito sa ating mga buhay, kung paanong tumutugon ang bawat isa sa atin sa panawagan ng Diyos. Ang kaharian ng langit ay maihahalin tulad sa imbitasyon ng isang hari na nagsasaayos ng handa para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. So may binabanggit niya na king. So ito ay nagsasaayos daw ng kasal ng kanyang anak or his son. Yan. So makikita po natin dyan na nag-utos sa kanyang mga alipin na mag-imbita para sa handaan. Nagpatuloy siyang gumamit ng mga ilustrasyon kasi sa pangangaral ng ating Panginoong Hesus, sinusubaybayan siya lagi ng mga Pariseyo. Hinahanapan ba siya ng pagkakataon para siya ay magkamali at maisuplong nila sa gobyerno ng Roma na maakusahan ng mga charges na panliligalig o rebellion. Yan, no? So, humahanap lang ng tiyempo itong mga Pariseo, Saduceo at mga high priest para bigyan ng, sabihin natin ay, kaso ang ating Panginoong Hesus. Ngunit sa kanyang pangangaral, ang ginagamit niya ay talinghaga. Kaya nawiwindang yung isip nila. Kaya sabihin, ayon sa Lucas, Kapitulo 20, versikulo 19, ang salita ng Diyos, ASND, alam, ayan o, ng mga tagapagturo ng kautusan. Yan yung mga tagapagturo, scribe, at ng mga namamahalang pari, high priest, na sila ang pinatatamaan ni Jesus sa talinghaga na iyon, kaya gusto nilang dakpin siya noon din. Pero natatakot sila sa mga tao. Kada maglalatag ng ating Panginoong Hesus ng talinghaga, tatandaan po natin, kaya may talinghaga, nandyan yung mga Saduceo, Pariseo, Iskriba, yan ang mga religious leaders noong time na yon, na nakikinig sa ating Panginoong Hesus at humahanap nga ng pagkakataon ayon sa talata para madakip. Ang dapat nilang maging kakampi para mabigyan ng kaso ang ating Panginoong Hesus, gagamitin nila yung panliligalig, rebellion against government of Rome. Magaling strategy, ano? Kasi pag sila lang, hindi sila papaniwalaan. Ayan, no? Natatakot sila sa mga tao. Kasi marami tagasunod si Jesus Christ. The teachers of the law and the chief priests looked far away to arrest him immediately because they knew he had spoken this parable against them. Alam nila yung talinghaga po tumatama sa kanila, but they were afraid of the people. After hearing the parables in which they are pictured as rebelling against God, the Pharisees are ready to be done with Jesus. Nagkakasanay itong mga ito ng parang isang plano na puksain ang ating Panginoong Hesus. They hatch a plan to force Jesus to say something that might get him arrested for rebellion against Rome. Diba, ganyan ang ginawa nila Pablo? Tinaladkad kasi nanggugulo raw, samantalang nangangaral lang sila ng katotohanan. Kaya kasi gano'n, nasasagasaan yung paniniwala nila about the law of Moses. Judaism. Diba, dyan galing si Pablo. Kasalan naman ang ating pag-uusapan ngayon. Yan. Ano kinalaman ng kasalan doon sa parable na yun? Ano yung parallel nito? Ano pa? Makikita natin dyan. Ito ay ang talinghaga tungkol sa handaan sa kasalan. Lahat tayo ay naka-attend na sa kasalan dahil sa ating mga pamilya. Mayroon ng mga ikinasal habang ang iba naman ay nagpaplano ng ikasal o magpakasal. Diba ganyan? Bigyan muna natin ng magandang background bago natin pasukan, ano ho? Yung ating paksa. Diba, may mga tinatawag tayo dyan ng mga simple wedding, no? Closed door wedding. Meron din namang
interracial wedding. So ang babae ay Pilipina, tapos ang mga pangasawa niya foreigner, magkaiba sila ng race, parang gano'n, ng lahi. Ano po? Meron namang mga magagarbo. Yan, magkaka-idea tayo dyan. Sa konsepto na yan, may beach wedding. Depende sa ikakasal kung saan nila trip, saan nila gusto, depende sa budget. Ano po? May beach wedding, meron namang simple wedding. Diba? Ilan lang sila. Merong mga religious wedding. Ano po? At meron din namang garden wedding. Yan. So, makikita natin, iba't ibang pamamaraan ayon din sa pagsasaayos ng kasal. May paradise wedding. So, makikita natin dyan, pinili lang natin ang tatlong wedding o kasal na magpapakita sa atin ng idea. Iba't ibang uri ng kasalan, may mga tinatawag na closed door weddings. Simple lang, spaghetti lang, pwede na yan. Ano, depende sa usapan, sige po, pasok po kayo, na mga ikakasal. Yan yung pansit lang, talo-talo na, umian na. Meron din namang standard wedding, yan yung mga close friends at relatives, mga office mates, kaklase, mga imbitado. Ibig sabihin, bilang lang yung mga panauhin, yung guest. Ano ba? May special wedding din. Ito naman yung para sa lahat. Hindi na mamimili. Open for all. Karamihan yan sa probinsya, di ba? Lechon, baka, lahat kinatay na. So yung mga wedding na yan ay may kinalaman dito sa ating paksa na kung bakit sinasabing talinghaga ng handaan sa kasalan. Ano po? Ang galing talaga ng parables. Kaya ito ay hindi natin pwedeng intindihin ng literal. Ano po? Hindi ito literal at ito ay magkakaroon ng kalituhan kapag in-interpret natin na literal. So ito ang title sa umagang ito, The Parable of the Wedding Feast. So, may kinalaman dun sa hari na nagsasaayos ng kasal ng kanyang anak. Ano po? Makikita natin ang parallel nito kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. Jesus' parable goes beyond merely exposing the religious leaders to revealing God's grace for others. Laging pinapaalala ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa kanila na ang kaharian ng langit ay kinukumpara sa iba't ibang bagay na madali nilang matandaan dahil sa time nila ngayon, pag ginamit yung mga salitang net, lambat, ang audience mo ay mga mangingisda, so related. Ano po? Ang ginamit nila nakaraan, parable of the sower. Dahil ang audience ng ating Panginoong Hesus, mga magsasaka, may kinalaman sa paghahasik ng binhi. Kaya depende doon sa audience na kanyang makikinig sa kanya. Kaya iba't ibang parable ang inilalatag ng ating Panginoong Hesus. Jesus compares the kingdom of heaven to a king throwing a wedding feast for his son. Ayun. Ano? Sinasaayos ng kanyang ama. Ito ay hindi nabibigyang pansin yung talinghaga kasi nagkakaroon ng over-interpreted. At ang interpretation ng iba patungkol dito, masyado namang out of context sa Bible. Natandaan po natin, naka-ready na to, susunod na lang tayo doon sa flow ng pinag-uusapan kung ano yung tinutukoy na yun para hindi maligaw yung mga tao sa pakikinig ng katotohanan. Patuloy na gumamit ng mga ilustrasyon si Jesus upang ilantad ang kabuluhan ng sistemang pampananampalataya ng mga iskriba at mga punong saserdote. Kaya gusto nila siyang patayin, pero hindi natapos si Jesus sa pagtuturo ng talinghaga sa kanila, naglahad siya muli ng isa pang ilustrasyon. Kasi ang problema dito sa mga Pariseo at Saduseo, bagamat sila yung malapit sa Diyos, yung iba kasi dyan, Israel, yung iba, Hintil. Sila yung nagdadala sa tao ng salita ng Diyos. Kaso, nagpapakita sila sa mga tao na sila'y banal. Sa madaling salita, banal-banalan. Yung kanta ng Yano na banal na aso, santong kabayo.